Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po sa naging topic ni OG Diaz sa kanyang naging vlog na kung saan ito daw po yung dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Chinita Princess. Kanino nga kaya mga kakimpaw? Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Kasama na din ang iba pang mga ganap kina Kim and syempre kay Paolo. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Luwalhati Tinedero. Sabi niya, dapat ngang maging proud si Kim na mahal siya ng lalaki at kung buntes, hindi ba ipagmamalaki niya na siya ay may kakayahang magdalang tao at hindi sa pamamagitan ng technology. Hindi na kailangan ang preserve Excel niya. Natutuwa ako kay Sarah Geronimo, binandera niya ang pagbubuntis niya. Very proud mother to be. God bless Kim, sa tingin ko, ipapaalam mo na rin na ikaw ay magiging isang ina na napakalaking biyaya ng Panginoon sa'yo. So tama po kayo dyan, Ginang Luwalhati Tinedero, no? So hindi na po kailangan ni Chinita Princess ng technology at baka hindi niya na nga magamit yung preserve Excel niya pag nangyari po itong mga sinabi po ninyo, no? Pero sa ngayon po kasi, Ginang Luwalhati Tinedero, marami pong nakakapansin na tila ito ay bilbil lamang po yung nakikita kay Chinita Princess. At posibleng may kaugnayan nga po yun sa kanilang ginagawang project ngayon ni Paolo Avellino na kung saan ay posibleng ipalabas by December 25 para po sa Metro Manila Film Festival na kung saan ang ginagampanan nga ni Kim ay isang ina na kung saan ay parang hirap pong magbuntis. Dahil kung totoong buntis naman si Kim sa totoong buhay, hindi naman po yan maitatago mga kakimpaw, diba? Hindi po yan makakapagsuot ng mga may iksi at pit po na kasuotan, diba? Hindi po yan maitatago. Pero sa ngayon kasi, wala naman pong pagbabago eh. Bilbil lang talaga, Ginang Luwalhati Tinedero. Pero pasasaan pa, at mangyayari din po yan sa tamang panahon. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. Unahin nating talakayin ang tungkol dito sa dapat nating abangan by next week. So next week, ipapalabas po mga kakimpaw yung ASAP XP Australia ni na Kim and Di Paolo. Sabi nga dito, next week pa pala yarn. Grabe, napakagaling din talaga nitong ASAP. Ayun, nakuha ako the whole month of August na akong magtiyaga nanood every Sunday for Kimi and KP. So ayan, sa linggo, sa darating pong linggo, makikita at mapapanood natin sa ASA po yung pasabog na dance performance ni Chinita Princess. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa talaga namang maraming nakapansing malaking pagbabago kay Chinita Princess. Sabi kasi dito, marami umano ang nakakapansin na bukod sa pagbabago sa pananamit ni Kim Chu, tila mas naging maingat na rin ang kanyang mga kilos nitong mga nakarang araw. Ayon sa ilang viewers, hindi na raw siya kasing ligalig at energetic gaya ng nakasanayan nila sa It's Showtime. So bakit nga kaya mga kakimpaw hindi na kasing ligalig si Chinita Princess, no? So another speculation na naman po ito, another issue na naman. So baka naman lagi lang puyat si Chinita Princess, 'di ba? Kaya hindi po siya energetic. Kasi every time po na papasok siya sa It's Showtime, galing po siya sa shooting para po sa kanilang movie. Tapos, ang dami pa niyang mga ginagawa, 'di ba? So baka yun po yung rason mga kakimpaw kung bakit hindi na masyado energetic si Chinita Princess. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa naging topic po ni OG Diaz sa kanyang vlog na ito po yung dahilan mga kakimpaw kung bakit nakipaghiwalay si Chinita Princess sa kanyang karelasyon na si Sian Lim. Sabi dito,
Well, buti na lang at nag-break, char. So bakit kaya ganito yung caption niya? Sabi dito, muling binalikan ng ilang netizens ang naging pahayag noon ni OG Diaz tungkol sa hiwalayan ni na Kim Chu at Sian Lim. Ayon umano sa source ng Showbiz Insider, hindi third party ang dahilan ng kanilang breakup, kundi ang kawalan umano ng plano ni Sia na pakasalan si Kim matapos ang mahaba nilang relasyon. Ayon nga dito, sinabi ni OJ Diaz na ayon sa kanyang source, hindi umano third party ang dahilan ng hiwalayan kundi ang walang plano si Sian na pakasalan si Kim Chu sa kanilang 12 years na relationship. Parang hindi niya priority. Parang naghihintay lang si Kim Chu ng proposal dahil 12 years na sila ani OG. So wala po palang third party mga kakimpaw ayon yan kay OG Diaz, kundi ang totoong rason daw ay wala daw pong plano si Sian Lim na pakasalan si Chinita Princess gayong 12 years. Lagpas isang dekada na po sila mga kakimpaw pero wala daw pong nagiging proposal mula po kay Sian Lim. Alam nyo mga kakimpaw, kung may katotohanan po ito, sobrang nakakahanga lang si Chinita Princess kasi kayang-kaya niya pong itapon yung 12 years na pinagsamahan po nila. Talagang may paninindigan po siyang babae mga kakimpaw, 'di ba? Kasi kung iba-iba po yan, syempre manghihinayang po yan sa pinagsamahan po nila. Meaning, umasa po pala si Chinita Princess mga kakimpaw na papakasalan at magkakaroon po ng proposal. Umasa po siya kasi nga 12 years na po yung relationship nila. Pero bigo po si Chinita Princess na mag-propose po sa kanya si Sian Lim. So nakakalungkot lang yon, di ba mga kakimpaw? Pero ang ganda naman po ng kinalabasan ng pagbe-break po nila kasi nakahanap po siya ng lalaki po na deserve yung kanyang pagmamahal. Malay nyo naman for the third time, 'di ba? Ito na po yung lalaking papakasalan siya, 'di ba? Malay nyo, totoo din po yung mga kumakalat na balita na tapos na yung kasalan. 'Di ba? So, mas nakatulong mga kakimpaw yung pakikipag-break niya po dito sa kanyang boyfriend na wala pong plano siyang pakasalan. Kasi iba rin po talaga yung paninindigan ni Chinita Princess mga kakimpaw. Hindi po siya payag ng nagsasama sa isang bubong tapos hindi pa po sila kasal. 'Di ba? Yun po kasi yung gusto niya munang mangyari bago po sila magsama mga kakimpaw. Noon pa man, ito na po yung paninindigan ni Chinita Princess. Iba-iba man po tayo ng paninindigan pero niintindihan po natin si Kim. At thankful tayo kay Paolo mga kakimpaw dahil mukhang siya po ang tutupad ng pinaka-asam-asam ni Chinita Princess na proposal or grand wedding mga kakimpaw. So yan yung dapat nating abangan kung kailan ba yan mangyayari mga kakimpaw. Sa ngayon, enjoy na lang muna natin yung bawat project at moment na andyan si Kim and Paolo sa showbiz industry, di ba? So, agree ba kayo doon mga kakimpaw? Please comment down below.